May 17, 2026, linggo ng madaling araw sa Pilipinas. Good news at bad news ang sumalubong sa mga Pinoy. Purong dominasyon at makasaysayang tagumpay ang inukit ng pambato ng Pilipinas na si Rolando Gabrieldi matapos siyang talunin sa pamamagitan ng isang nakamamanghang ikalawang round knockout ng dating 2 Division World Champion na si Paulie Malignaggi. Sa harap ng nagbubunying mga manunood sa England, pinatunayan ni D na siya ang tunay na hari ng bagong sining ng bakbakan nang mapanatili niya at mapagtibay ang kanyang hawak na BKB Bare Knuckle Super Welterweight World Championship Belt. Matatandaan ang laban ito ay naugat sa isang matapang at mabilisang hamon na nagmula mismo kay Malignaggi noong sandaling nasungkit ni D ang kanyang prestiyosong korona bilang kampiyon sa Bare Knuckle. Hininag at ubli ang Amerikanong veterano na magpahayag ng hamon sa paniniwalang ang kanyang karanasan sa traditional na boxing at bilis ng mga kamay ang magiging susi upang maagaw ang titulo ng Pilipino. Ngunit sa halip na korona, isang nagniningas sa kamao ang sumalubong sa kanya sa lona. Mula sa pagtunog ng unang kampana sa round 1, agad na naramdaman ang tensyon sa loob ng ring. Sinubukan ni Malignaggi na gamitin ang kanyang pamusong dikta at ibabasiyong estilo gamit ang mga jabs. Ngunit hindi natinag si D. Sa bawat pagbitaw ng kombinasyon ng Pilipino, malinaw na mas mabigat at mas mapanganib ang mga patama nito dahil walang suot na guwantes. Bago matapos ang unang 3 minuto, naramdaman ni Malignaggi ang bagsik na lakas ni D na naging hudyat na isang madugong pagtatapos. Pagpasok ng ikalawang round, hindi na nag-aksaya ng panahon si Rolando Gabrieldi. Agad niyang pinuwesto si Malignaggi sa gilid ng mga lubid at nagpakawala ng solidong kanan ng overhead punch na direktang tumama sa panga ng Amerikano. Sa unang pagkakataon, bumagsak si Malignaggi sa lona na tila nagulat sa bilis at bigat ng atake ni D. Bagamat nakatayo sa bilang ng referee, baka sa muka ang takot at labis na pinsala. Hindi hinayaan ni D na makahinga ang kanyang kalaban sa muling pagpatuloy ng bakbakan. Agresibong sumugod ang Pinoy fighter at nagpakawala ng mga sunod-sunod na kombinasyon sa katawan at ulo. Isang malupit na left hook ang muling nagpadapa kay Malignaggi. Sa ikalawang pagkakataon, gumulong sa lona ang Amerikano at bagamat pinilit niyang bumangon gamit ang kanyang natitirang lakas, malinaw na hindi niya kayang magpatuloy ng kanyang katawan. Bago pa man matapos ang opisyal na bilang ng referee, tuluyan ang sumuko si Paulie Malignaggi. Hudyat ng pagwawakas sa laban sa ikalawang round. Sa tagumpay na ito, pinatunayan ni Rolando Gabrieldi na hindi lamang siya basta kampiyon, kundi isang puwersa na mahirap tapatan sa mundo ng bare knuckle boxing. Samantala, habang nagdiriwang ang bansa sa tagumpay ni D sa England, isang malaking dagok naman ang sumalubong sa Philippine boxing matapos maagaw ang korona kay Melvin Jerusalem sa isang napakarahas at kontrobersyal na laban sa South Africa. Lumuha ang mga tagahanga ng boxing nang ideklara na si Siyakolwa Kusay ng South Africa bilang bagong WBC World Minimum Weight Champion sa pamamagitan ng isang questionabling unanimous decision na tinawag ng marami na isang klasikong hometown decision. Sa buong dako ng laban, ipinakita ni Jerusalem ang kalidad ng isang tunay na kampiyon. Kontrolado niya ang ritmo at mas marami siyang binitawang malilinis sa patama laban sa lokal na boksingero. Ang pinakatampok na sandali ng laban ay naganap sa round 11 na kung saan ay nagpakawala si Jerusalem na isang napakalakas na kombinasyon na nagpadala kay Kusay sa lona. Halos hindi na makatayo ang South African fighter, ngunit niligtas siya ng tunog ng kampana at tila mabagal na pagbilang sa kanyang sariling teritoryo. Mga kakwento, sa kabila ng pagbagsak na ito at ng dominasyon ng Pilipino sa mga huling round, laking gulat ng kampo ni Jerusalem at ng mga neutral na kritiko ng basahin ng mga scorecards ng mga urado. Lahat ng 3 urado ay pumabor kay Kusay na nagdulot ng matinding diskusyon at galit sa mundo ng boxing. Bagamat tanggap ang sports ang pagkatalo, maraming naniniwala na ninakawan si Jerusalem ng kanyang titulo sa banyagang lupa. Inaasahan na agad na ilingi ng kampo ng Pilipino ng isang rematch upang muling bawiin ang karangalan na nararapat sa kanya. Pero ikaw kakwento, para sa iyo, talo nga ba itong si Jerusalem sa taga South Africa? Nice, nice.
Okay. Mite. Okay, nice body. Nice. Yo. Yeah! You got! Oh! You got! Yeah! Oh, everybody's quiet. Melvin, get! Go! Yeah! Yeah! Wow! Melvin! Yeah! Woo! Yeah! Yeah! One more. Melvin, strong. Melvin, get it! Yeah! Melvin, get! Go! Okay. Melvin, lay your hand! Melvin, get up! Counter! Nice! One more! Rio, Rio! Melvin! Let's go, Melvin! Go! Going down! Melvin! Yeah! One more. Okay! Yeah! 8 seconds! Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.